Hello! What's up mga kalumutes? Yan, isa na namang balitaktakan at isang sabihin na nating showbiz sa larangan ng pag-iibon. Siyempre, nandito tayo ngayon sa isang kaibigan natin para nagkaroon lang ng point of view sa mga kaganapan sa mga nangyayari sa mundo ng pag-iibon. So, let's all welcome! Ano bang pwede natin itawag dito? Yan, ang pulis ibon. Yan, ng ano. Ang pulis ibon, mga kaibigan natin, si Brother Dan De Leon. Kamusta? Hello, mga kalomits natin dyan. Ayan, bro, kamusta? Kamusta ang ano natin? Ang ibon-ibon natin. Mabuti naman. Medyo mainit ang panahon. Oo nga, lately kasi, no? Parang first quarter pa lang ng taon, medyo matindi na ang pasok sa atin ng 2024. Marami na nagkaroon ng mga issue na yan. Oo, kami, personal experience namin. Meron talagang mga naging issues. Tapos, sa paligid, di ba? May mga, hindi simple. Malalaking issues na tingin ko dapat, ma-address na rin in a way. Kasi parang nagiging habit. Di ba? Kasi pag naging habit na yan, wala na. Hindi niya matatapos. Oo. Lalo pa parang sa inyo, no? Parang circle of friends talaga nangyari. Paano pa kaya yung hindi ka circle? Di ba? Mas madaling gumawa. Lalo kung hindi magkakakilala talaga. So, sa mga nagiging issues ngayon, bro, ano yung mga napapansin mong mga issues sa natin sa mundo ng pag-iibon? Isa lang parang more of, siguro sabihin natin na pangit pakinggan, ha? Ang naging root talaga or cause ng mga issues is pera Diba? Yun yung nagiging dahilan ng ibang kasama natin sa pag-iibon para maagawa ng, ayaw nating sabihin pagnanakaw, pero panloloko, panlalamang sa kapwa. I think pera talaga ang nagiging dahilan talaga. Talagang nakakasilaw daw talaga yung pera Buti nga lang wala tayo niya. Oo nga. Sa iba lang yata tayo nasisilaw Tapos yun, sa tingin mo, ano yung isa sa matinding isyong napansin mo ngayon sa larangan ng pag-iibon? Irarank ko ba? O gusto mo mag-stick tayo sa pinakabago, pinaka-latest na issue? Ikaw, pwede. Pero pwedeng, siguro, wag na yung personal ko nga lang na issue, no? Kasi yung personal naming issue, I believe magiging legal yun kaya medyo tumahimik kami doon. So, titingnan namin yun. Siguro yung dalawang magkasunod na halos talagang ito yung bumulabog Ito yung bumulabog sa mundo natin, sa industriya natin, di ba? Una, yung vlogger na umamin naman na nagbebenta ng hindi talaga totoo yung imitation ng ibon na yan. Siyempre, kami, di ba? Kabilang ka dun may grupo tayo, di ba? Nandiyan yung kaibigan natin sa Adam, di ba? Yung tropa natin sa Quezon City, di ba? Pwede kong banggitin, no? Oo, pwede. Kaibigan natin si Arcon, di ba? Sila Graham, sila Sir Noy, Ninong Alan, syempre. Di ba? Marami pa, yung mga hindi ko na banggit, no? Masyadong madami, no? Tapos, syempre, nakakatuwa ngayon, may bago, sila Bro Mike Tingol, di ba? Lumalabas na rin. So kami, parang nangyari sa amin is, titignan namin yung mga, titignan natin yung pangyayari, ini-evaluate natin kung meron bang basis para makatulong tayo in a way kung paano natin maitatama. Diba? Yun yung nakita kong, yung una na issue, no? Tapos, ano yan bro? Dalawa lagi yung magiging tingin sa inyo dyan Diba? Isang negative, isang positive. Ang sinasabi nga namin is, as long as nasa tama kami, di ba? As long as ang pinaglalaban namin yung mga taong nargabyado, hindi kami manghihinayang na magalit sa amin yung iba na babansagang kaming palaaway, sausawero, pulis ibon, vigilante, di ba? Hindi na, sige na, tawagin na kami sa mga bansag alias na gusto niyong itawag sa amin. Pero ang sisiguraduhin namin sa inyo, once na may lumapit sa amin, hindi kami mag-uutabali na, hindi kami mag-aalinlangan, di ba? Na
tulungan yung mga naargabyado sa pag-iibon. Kasi, gaya ng sinasabi namin, di ba? Pare-parehas din kami na biktima ng ganyan. Alam namin, bro, alam namin yung pakiramdam na yung perang pinaghirapan mo, parang kinuha lang sa'yo ng walang pagpapahalaga. Ayan. Yun yung ano. Gusto ba, susunod tayo sa susunod na issue? Hindi, totoo naman yun, no? Yung sinabi mo na yun, talaga namang, syempre, nung mga bago tayo sa larangan na to, talagang wala pa tayong masyadong alam eh. Natural, sa matatagal tayo lalapit. Tapos sila dapat yung nag-guide sa atin kasi naging kumita ka sa akin eh. Diba? Isa yun sa kaakibat na, sige, I will guide you. Katulad naman ngayon na medyo tumatagal na rin tayo sa pag-iibon. Pag tayo may binentahan na baguhan, talagang lahat ng tanong niya hanggat maaari sasagutin natin kahit nakalipas na yung pagbili sa atin. Kasi yun daw yung isa sa responsibility natin bilang breeder na i-guide talaga yung mga newbie, lalo na mga naging buyers natin. Hindi, yun, i-tackle din natin yan. Kasi may post ako niyan eh, di ba? Actually, yung post ko, just to get the attention, yung tungkol sa yung regulated yung price ng livestock against ibon, o kaya yung dapat ang ibon may warranty, di ba? May post akong ganyan. Pero yung post na yun, don't take it literally. Kasi sa comment section doon, may sinasabi ako doon, di ba? Like for example, no, punta ako doon sa warranty ng ibon, di ba? Pag sinabi mong pilosopo ka, warranty, ba't magkakaroon ng warranty? Hindi yun eh. Bakit? Kasi ganito po yan, no? Ang breeder o yung seller, di ba? Mag-aalok sa inyo ng ibon yan. Sa totoo lang ha, yung mga buyer, diba, lalo na yung mga newbie, hindi lang naman po yung ibon ang binibili sa inyo. Ang binibili niyan, yung tiwala din. Totoo. Mas malaking factor po yun na bibili ako sa inyo kasi nagtitiwala ako. Tama. Diba? So ngayon, ano ngayon yung pwede mong in return, ano ngayon yung warranty sinasabi natin doon? Yung warranty sinasabi natin doon na huwag kang mag-alala dahil sa tiwala naman na binigay mo sa akin, magka-problema ka in the future, akong bahala sa'yo. Yun ang talaga. Diba? Yan ang matanda talaga. Huwag po tayong maging pilosopo, huwag po tayong maging literal. Di ba? Tapos yung isa naman, yung presyo ng ganito, yung livestock, example ko ron, livestock, may regulated ang presyo niyan, may farm gate price nga yan, di ba? Ang ibon, ang minute natin o hindi, gawa-gawa lang naman talaga presyo niyan. Totoo. Di ba? Kaya yung sinasabi ko nga eh, example, best example. Anong mga pinakamahal na ibon ngayon, Chard? Lutino, Opa YF? Opa YF. Di ba? 100,000. 100,000. Kasi yun yung parang gusto nating ipresyo. Pero pwede mong ibenta ng 50,000. Pwede kong ibenta ng 2,000 eh. Kahit nga 1,000 pwede. Kasi diba? hindi siya regulated. Kaya nasa iyo lang talaga. Gawa-gawa lang po natin yan. Totoo. And tanong ko sa inyo, di ba? Ikaw ba, may isang buong baka ka ngayong buhay? Di ba? Matured na. Ikaw ba, Richard, bebenta mo ng 5,000 yan? Syempre hindi. Bebenta mo ng 1,000? Regulated price yan eh. Doon tayo sa Saka ganito po yan. Sa basis ng price, ng presyo. Yung baka na yan, daling ko sa slaughterhouse. Pakatay ko yan. Ang baka po mula ulo hanggang paa. May presyo. May presyo na papakinabangan po yan. Totoo. Patay laman loob. Kaya yung mga nagsasabi, di ba? Nagsasabi na, luging-lugi naman yung nagpalit ng ibon sa baka. Mag-isip po tayo. Di ba? Isipin po natin kung saan yung pinanggagalingan nating nalugi. Di ba? Yung nakakuha ng baka na yan, no? Agos dun sa ibon na unang-una, di ba? Sa pagkakaalam ko, hindi naman talaga mabibreed yun. O kung mabreed man, aabutin ng ilang taon yun? 2, 3? 2, 3. Diba? 2, 3, di mo pa alam kung mabibreed ng ganun, di ba? So, ano rin tayo, maging patas lang tayo sa mga ginagawa natin. Lalo na yung mga nasa taas na, sabi nga nila, lumipad na yung mga yun eh, di ba? Nasa taas na kayo, malalaking mag-iibong kayo. Protektahan naman natin yung mga nasa baba. Kawawa naman sila eh. Kasi yan eh, minamarket ninyo yan eh. Sasabihin nyo sa baba, pag nagkaroon kayo ng ganitong ibon, mararating din ninyo kung nasan kami. Totoo. Diba? Yun ang sinasabi siguro. Pero ang tanong ko, ganun nyo ba ginagawa para sa kanila? Parang hindi naman eh.
Iiwan na lang after. Di ba? Once na nabentahan ka, bahala Wala ka na sa buhay mo. Kung palitan ko man yan, ilang taon na nakalipas, wala na yun. Paso na rin yun. Diba? So katulad nga no, kasi dati pagka newbie ka or magtatanong ka ng mga ibon, kung gusto mo ng quality at medyo mahal, syempre sa may pangalan ka bibili. Sa mga kilalang breeder. Hindi ko dati nilalahat na porket kilalang breeder, magiging mapagsamantala. Diba? Siguro may mga pagkakataon lang bro na etong ibang breeder na dating iniidolo natin. Ako, iniidolo ko yan, si Baka King. Talagang idol ko yan. Last vlog mo, sinabi ko yan. Pangalan niya. Diba? Pero talagang nire-respeto ko yan. Pero ngayon, parang nabawasan talaga, no? So, hindi natin pwedeng lahatin na porket kilala na, ganun ang gagawin. Hindi, naniniwala ako, bro Richard, na marami pa ding malaking mag-iibon na may konsiderasyon sa kapwa mag-iibon, diba? Nagkakataon lang siguro na may mga ganyang sumusulpot, diba? Na sabihin natin nagiging napagsamantala, diba? Sa mga bagong mag-iibon. Tapos yun, sir, no? Sa tingin mo, kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun, kung ikaw yung breeder, sa tingin mo ano yung pinakamaganda mong gawing solusyon doon bago pa man lumabas sa social media yung issue? Madali naman yan eh. Una, syempre, nung nagpahiwatig na sa akin yung tao na parang titignan ko yung story nilang dalawa kasi parehas naman nakausap ko yan. Parehas tumawag sa akin yan eh. Diba? Kaya nga naiinis ako dun sa mga nagkasabing sumasaw-saw kami. Hindi naman eh. Diba? Directly, alam namin yung information kasi directly, tinawagan kami. Diba? Lalo na ako personally. Kaya yung magkasabing, Dan, dali yun, sausaw ng sausaw. Mag-isip-isip din kayo, ha? Baka kayong sumasawsaw. Pero going back dun sa issue, kung ako yun, to be honest, Chard, no, kung kaya ko nang ayusin that time, ayusin ko na yan. Diba? Kasi marami kang very specific dito kay Tatay Calixto, no? Isipin niyo ang sitwasyon niya na, eto na lang, retired na yan tao. Retired na yan tao na yan. Diba? Ngayon, siguro, dahil retired ka, medyo malakas pa at pangangatawan mo, nag-iisip ka, paano pa kaya ako kikita? Diba? Nakakilala mo to, mag-iibon, diba? Wow, ibon. May potential kang income dito, may potential kang business, diba? Gusto kong subukan. Diba? Gusto kong subukan, para na-excite ka, no? Tapos pinuntahan ka, tinignan, pwede kong palitan yung mga baka mo nito, mga mamahalin kong ibon. So ikaw naman, ganyan yung pakiramdam natin pag nag-iibon. Diba? Excited ka yung baka ko magiging ibon. Excited ka pa kakwento mo sa asawa mo, baka ko magiging ibon. Ganun siguro nangyari dyan, no? Hinatak si baka, dinala kay nagka-problema, diba? So, parang ang point ko is, alam ko, kung ako yung breeder na, ako yung nakalamang dun sa deal. Diba? So, total, siguro naman, napakinabangan ko yung baka na yan, yung tricycle na yan, yung generator na yan, di ba? Parang, as buyer ko, protektahan din kita. Manong, di ka na, tatay, sorry palyado pala yung ibon na binigay ko sa'yo. Huwag na nating isiping sinasadya, di ba? Huwag nating isiping sinasadya, baka nagkamali talaga. Palitan na lang natin. Or dagdagan ko na lang. Bro, wala nang sabi-sabi. Di ba? Papalitan ko ng bagong mutation kung meron ako, 'di ba? Kung meron ka pang sobra-sobra pera mo, bigyan mo ng konti. Kung ako ganun kalaking ibunan ka na, bigyan mo ng 10 kilong bulalo para makabawi ka talaga, 'di ba? Tanungin mo, gusto niyo po buwan ng papaitan? Totoo lang, nakaka-dismaya. Yun yung word 'di ba? Nakaka-dismaya talaga. Ang pangit sabihin parang kung ako, nagiging greedy ba? Diba? Na parang sa narating mo, hindi mo mapagbigyan yung gusto ni Tatay Calixto, no? Yung matanda. Oo. Tsaka masakit doon, sir, parang nape-personal yung matanda. Diba? Honestly, Richard, nung nakausap ko parehas yan, wala na akong intention na makialam kasi lumapit si tatay kung pwedeng mamagitan ako na kapag ayos sila, kinausap ko yung kabilang panig, sarado isip Sarado isip. Sabi ko, sige, mainit pa. Palamigin mo na. Huwag na lang. Sabi ko, ayoko makialam. Ayoko talaga makialam.
Eto na ngayon. Siyempre, na-curious ako. Popost si Tatay Calixto. Siyempre, masama loob ng matanda. Pakiramdam niya, niloko siya di ba? Popost siya ngayon. Nakita nyo rin naman siguro, no? Pinagmumura, inaalipusta, dinadamay ang pamilya. Tapos, wala na yung issue ng ibon, iba na. Medyo below the belt. Personal na. Parang, sabi namin, parang may mali. May mali eh. Parang, instead na unawain natin, dahil sinasabi nga nila parang, kasi may ugali yung matanda. Sige na, given may ugali. Sabi mo na may ugali kung totoo yun, no? Diba? Siyempre, siguro kahit sinong mailagay sa sitwasyon na yun, mabuburyong ka, maiisip mo yung mga nawala sa'yo. Tapos nakikita mo yung tao, di ba? Na naging transaction mo, talaga namang napakinabangan naman talaga yung binigay mo, di ba? Oh. Tsaka alam ng matanda na yung value rin nun eh. Siyempre, livestock yun eh. Oo naman, bro. Di naman, nakapag-aral naman yung matanda, di naman tanga yun, no? Di ba? Diba? Hindi naman tanga. Saka mga tao, hindi naman tayo mga mag-iibon, hindi rin tayo tanga. Hindi mo pwedeng itanggi na nung binigay mo yung ibon, hindi mo alam na hindi magbe-breed yan. Diba? Ngayon, comment nyo sa comment section ni Bro Richard na naniniwala kayong hindi alam nung baka king na yan, na yung ibon hindi mabibreed nung binigay niya kay tatay. Lahat ng magsasabing totoong hindi niya alam yon, mag-usap tayo, di ba? Paliwanag nyo sa akin kung bakit di niya alam. 2 dekada nang mag-iibon yan. So naman dyan na naubos buhok niyan, parang ikaw. Diba? Oh, sorry ha. Nadadala ako ng damdamin ko alam mo yun. Pero kidding as seriously speaking, no, talagang naawa kami kasi kinuyog talaga. Parang ganito, no. Tayo ba sa industriya natin, yung paglalapastangan sa mga nakakaedad sa atin, ganun na lang natin tatanggapin. Diba? Konti na lang nalalabing panahon ni tatay. Ayokong sabihin niya, sa'yo nang galing niya, di ba? Hindi, sa katotohanan lang tayo. Biologically speaking, yun ang mangyayari, di ba? Gusto niyo bang ganun? Gusto mo ba, baka king, kung umidad ka ng ganyan, gusto mo ba gaganyanin ka rin ng mga nakakabata sa'yo? Di ba? O yung mga kumakampi dyan sa kanya, di ba? Gusto niyo ba tatay niyo, lolo niyo, ginaganyan? Huwag nang isyong ibon. Kahit sa anong aspeto ng buhay, di ba? Gusto niyo ba ganun? Yun, ang hindi ko lang kasi din nagustuhan, no, doon sa thread na yan, na yung, mga sawsawero, comment na kayo, yung ganon, parang sinasabi nila na wala kayong alam, nakikisali kayo, ganon. Kasi inaral ko rin binasa ko rin parehas na side, lalo sa'yo, parehas mo nakausap mo talaga. So hindi ka naman mag-react ng walang basis, di ba? Never naman, Richard. Alam mo naman ako, sige, ilan taon na, unang vlog ko sa'yo, wala pa akong 1 year. Magwa 1 year. So ito yung second vlog ko sa'yo. Magki 3 years na ako mag-iibon. Sa loob ng 3 taon ko, 3 taon, lagi pong may issue. Diba? So, hindi po namin ginugusto yung mga ganyan. Hindi po namin ginugusto yung mga elam, di ba? Hindi. So, actually na ano rin ako nung nakarating sa ako, tinatawag akong sawsawero ako. Parang in a way nasaktan din ako. Oo, totoo naman. Bakit di ka masasaktan? Always in good faith pag ako nakikialam. Ito bro, alam mo naman to, di ba? Meron kaming mga inaayos na problema na mag-iibon. Hindi na po yan lumalabas sa social media. Pinag-aayos po namin yan, gumigit na po kami, inaayos namin yan. Alam ni Bro Richard yan, nandun siya sa GC na yun, sa grupo na yun. Diba? Inaayos yan. Diba? Hindi kami naghahanap ng palakpak, hindi kami naghahanap ng recognition para, inaayos namin to, hindi po kami ganun. Diba? Pero may mga bagay po, may mga senaryo na kung hindi kami lalabas, hindi natin mabibigyan ng linaw, di ba? Hindi natin mabibigyan ng solusyon. Until now, itong issue to, walang solusyon to. Hanggang wala magbibigay. Wala. Hindi talaga ma-accomplish. Wala talaga di ba? Dasyon, announcement. Andi dito si Brother Dan at handang mamagitan
Mamagitan po, mamagitan. Mamagitan. Hindi po tayo para makipag-away. 'Di ba? Ayaw natin ng away, 'di ba? Gusto natin kapayapaan. Totoo naman. Oo, sino ba naman ang gusto ng away? Gusto niyo ba akong awayin, 'di ba? Huwag naman, 'di ba? Hindi kasi nga yun, no? Tulad nga ng sabi mo kayo na, habang nagkukwentuhan tayo, kung sa taas nangyayari ng mga ganito, gasino na lang yung mga nasa babang katulad natin na parang mas madaling gawin kasi hindi naman tayo masyadong kilala, di ba? Ganito yun, no, bro, no? Parang pang modelo natin kasi yung mga tinitingala natin totoo sa naman, taas. totoo diba? naman talaga. Pero hindi natin ilalahat na ng nasa taas. Marami pa rin maayos dyan, marami pa rin matino dyan. Alam ko, kilala ko yung iba dyan. So, kung ang nagiging mindset natin is kung sa taas nga gumagawa ng kalokohan, di lalo tayo sa baba. Diba? Kaya nga, ano tayo, magkakainan nga lang ba tayo? Maglolokohan na lang ba tayo? Diba? Total, ganyan naman ang kalakaran eh. Diba? Magiging pangit yan, hindi yan matatapos, hindi yan magiging maganda. Ngayon, yung mga papasok na bago mag-iibon, kung makakaranas ng ganyan at makikita nila pa, hindi, okay lang yan, gawin mo nga lang sa iba. Diba? Bawi ka sa iba, di ba? Oo, gawin mo nga lang sa iba. Ganon na lang ng ganon talaga yung mangyayari. Hindi natitino talaga yung pag-iibon. Wala na. Walang, hindi matatapos, di ba? Hindi matatapos. Saka ako yung stand ko kasi bro dun sa sasabihin na sana bro, tahimik ka lang, ayusin ka lang yung issue. Totoo yun, di ba? Kaya nga yung sinasabi ko, may mga issues naman talaga na tahimik. Magagamit mo. Magagawa nyo ng paraan, bibigyan nyo ng solusyon. Pero may mga issues kasi na kailangan mo talagang ilabas sa tao. Bakit? Kasi pinoprotektahan natin ang bawat isa. Diba? Hindi naman para sa pansariling interest eh. So, totoo lang Bro Richard, no? Iisip nga ako eto namang ganito, hindi ko naman kailangan gawin to. Diba? Bakit ba ako makikialam dyan? Ano bang, hindi ko naman kilala si Tatay Calixto. Kilala ko yan, diba? Kababayan, kakilala sa lugar namin. Pero wala akong vested interest na kung makikialam ako dyan, ano nga papala? Wala naman talaga eh. Pero maprinsipyo kasi tayong tao eh. Saka yung mga kasama ko di ba? Parang pag meron kaming nakitang mali, di ba? Parang mali na kinukonsinti ng iba, parang doon na nakaka-trigger sa amin yung kailangan nating lumabas. Diba? Totoo naman. Kasi pag hindi ka lalabas, wala, paulit-ulit lang yan. Diba? Ito mo yung unang issue, diba? Yung pumutok ngayon, yung vlogger, diba? Hindi lang pala yun, taon niya nang ginagawa yun. Sabi mo, taon na ginagawa. Namimili ng normal. Pag binenta, post RF na, split ino na. Sana kung ang binibili, abnormal, di ba? Ang binibili, normal, di ba? Abnormal benta mo, ang bili mo, benta mo, okay lang sa amin, di ba? So, ginagawa lang naming light ni Richard na. Tsaka hindi pa naman tapos yun. Hindi pa. Hindi pa tapos yan. Pa natin yun. Kasi may mga binabanggit din siya mga ibang nandadamay na no? Meron. Pero nakakatuwa. May mga tumatawag dun sa ibang kasama natin na umaamin na ngayon, no? Ina-advance nila yung pag-amin na tatawag na aayusin na nila yung pagbebenta nila. Hindi sila manloloko, di ba? So, at least nagiging parang aware na rin yung iba na pag gumawa ka ng kalokohan, may mag-expose na. Lalabas at lalabas yan. May itatama at may itatama yan, di ba? Kasi pag wala nag-expose, wala na. Dire-diretso lang yung ganun. Tsaka naman bro, no? Pag lumalabas nga kami, sa totoo lang, di ba? Parang mas lamang yata yung maraming nagagalit yata sa amin. Ewan ko lang kasi ganyan yung tingin sa amin parang galit sa amin si ganun. Ako, I don't mind. We don't mind. Bakit? Kasi kami, as long as nasa tama kami, nasa tamang prinsipyo kami, nasa tama yung aming pinaglalaban, okay lang po na konti lang po yung may gusto sa amin, okay lang po na konti lang kami magkakaibigan. Kaysa sama-sama tayo, napakadami natin, lahat naman po tayo nanlolokot, nanggugulang. Tama, diba? Tama. So, di kayo na lang ang magsama. Pero nakakatawa rin at nakakataba ng puso na may mga kumontak sa inyo na mga kaibigan natin na, Sir, maraming salamat sa mga ganyang mga inputs mo,
sa mga nakikita naman nila yung good side ng mga ginagawa natin sa pag-expose ng ganyan. Kasi talagang nakikita nila na kung wala kayo, nakita ko nga doon, yung isang message doon na kung wala kayo, paano na lang kami na hindi nakakaalam. Saka, diba? Mga kaibon ha, time consuming din po ito ha. Halos minsan wala akong magawa sa isang araw. Diba? Sa kakasagot. Hindi siya madali. Actually, hindi madaling mapasama o mailagay sa ganitong sitwasyon kasi talagang gugugol ka rin ng panahon, pag-iisipan mo rin. Diba? So, talagang mas magiging masaya tayo kung wala na pong ganitong issue. Tama. Ngayon, siguro, Richard, parating natin dun sa mga kapwa natin mag-iibon. Kung meron man kayong mga nagawa na hindi maganda at kinakausap kayo ng mga tao na nagawa ninyo ng sabihin natin pagkakamali. Huwag natin sabihin sinasadya ninyo. Diba? Nagkamali kayo nang di nyo sinasadya. Lagi naman ganun ang sinasabi ninyo. So, ayusin na ninyo. Huwag nyo nang parating sa amin. Kasi, kaya naman ninyong ayusin yan. Pero sana, huwag na lang maulit. Huwag na lang maulit sa iba. Kasi yung paulit-ulit, ayun yung hindi maganda. Diba? Lalo kung marami na. Siguro, isa, dalawa, tolerable diba? Pero kung habitual na yan, diba? Ibang usapan na po. Pero in fairness, dito first naman to na naging issue sa kanya. Lago, first naman. Kaya tingin ko... Siya ba yun? Tingin ko kayang-kaya namang masolusyonan kung magkakaintindihan lang talaga. Actually, naman ako niniwala ako na maayos pa rin to. Siguro frustrating lang dun sa part namin kasi ang alam ko diyan, marami namang nag-approach diyan. Hindi lang naman ako, maraming nag-try na kumausap diyan. Sana nga maayos na lang. Siguro may sarili siyang dahilan, diba? May personal siyang prinsipyo na tingin niya tama siya, tama siya. Huwag natin ipilit na mali siya, di ba? So yun, but still, we're hoping for good, di ba? Bago tayo matapos, hindi naman natin sinasabing mali siya Ang sinasabi natin, kung nakikinig ka, baka King, ang sinasabi natin dito, sana binigyan mo ng konsiderasyon. Konsiderasyon lang. Ilang araw na naming iniiyak sa inyo yan. Konsiderasyon. So, ibig sabihin, tumagal to, ibig sabihin, wala siyang konsiderasyon dun sa tao. Ganoon kasimple. So, kahit una to o kung meron mang ibang nagawang ganyan, lumabas dito, ikaw, wala kang konsiderasyon. Wala na akong pakialam kung magalit ka sa akin. Siguradong galit ka naman na sa akin. Diba? Yun ang tingin ko sa'yo ngayon. So yun, maraming salamat sa napaka-heartwarming. Basta ikaw. Hindi, totoo naman, kasi talagang nakikita ko naman talaga sa mga comment section na talagang napakalaking bagay. Huwag na natin sabing ikaw mismo. Napakalaking bagay na merong taong mag-expose, may taong mamamagitan sa mga ganitong mga klase ng issues, lalo na sa industriya natin ng pag-iibon. Kasi yung mga, paano yung mga walang alam? So, baka maaaring mabiktima or mapunta sa ganitong sitwasyon. At least ngayon, magiging aware sila if ever na magkakaroon ng mga issues. Kaya talagang napakalaking bagay din ng social media. Sabihin na natin katulad nga hindi naman talaga pwedeng tawaging sausaw yon. Once na pinost mo yan sa Facebook, public yan. Oo naman. Diba? In-open mo na yung buhay mo. So, parang medyo dun lang din ako, hindi ko nagustuhan yung term na sausawero. Oo. Kasi sausaw ka rin Diba? Kasi yun talaga naman, pag pinost nyo yan sa Facebook, in-open mo na sa public yan. Kaya hindi nyo pwedeng tawaging sausawero yung mga nagko-comment dyan. Siguro, Chard, isa pa, idiin din natin to, dun sa mga kapwa natin mag-iibon, Huwag din natin gawing dahilan yung minsan kasi may mga pilosopong dahilan na dapat mga buyer, aral muna kayo bago kayo. Wag din pong ganun. Kasi kaya nga nag-aaral, kaya nga newbie yan Diba? Kaya nga yung mga yan, lumalapit yan sa mga veteranong mag-iibon kasi alam nila mag-guide sila ng tama. Wag po natin ikatwiran yun na dapat inaral mo. Saka
yung mga nangyayaring paglabas ng aviary mo, wala ka ng pakialam. Wag naman po ganun. Tama. Diba? Ay kung ang binili naman sa'yo, 200,000, 300,000, sabi mo, lumabas na yun ng aviary ko, wala na akong... Wag naman pong ganun. After sales pa rin dapat. Bakit? Ito, real talk. Ang 100,000 sa isang ordinaryong empleyado, diba? Napakalaking bagay na. Ilang buwan mong tatrabahuin yan. Totoo. Diba? Halos 1 taon. Oo. Ngayon, sabihin natin, hindi ako ordinaryong empleyado, may kaya ako di ba? Kahit po may pera yan, ang punto dyan, pinaghihirapan po lahat ng pera. So, wag naman po tayo maging ganun na pilosopo na pag lumabas ng aviary ko, wala ka ng pakialam. Wag pong ganun. Pinapasok mo nung ngayon, pag lumabas na, wala ka ng pakialam, di ba? Oo. Nung pinapasok mo yan, kompleto ka. May painom ka dyan, may pakain ka dyan. Diba? Nung lumabas, bahala ka na sa buhay mo. Wag naman pong ganun. Diba? At saka, hindi po pwedeng mauna yung pag-aaral. Kailangan may ibon ka na kagad bago mo mapag-aralan yan eh. Oo. Pwede bang, aralin ko pa? Wala ka namang ibon. Saan mo ma-apply yung aral na yun? Nood ka yung YouTube ka, di ba? Pwede bang puro ganun? Oo, kailangan bili ka muna ng ibon. Sabay, dun yung pag-aaral. Tapos, guided ng mga pinagbilihan mo. Yes, di ba? Hindi yung guided na, next week ito naman ang bibili mo sa akin. Huwag pong ganun pag-guide. Totoo. Dapat next month meron ka ng ganitong mutation. Huwag po ganun. Huwag po yung pag-guide ng bili ng ibon Ganyan kasi ginagawa ng iba di ba? Totoo. Oo. So, dapat proper handling and care sa pag-aalaga ng ibon. Yun dapat yung binibigay natin sa nila after, yun pinaka-after sales natin. Bro, may advice ako. Hindi ko alam kung mag-a-agree sa akin lahat. Kasi as newbie, wag din po tayong ma-entice o wag tayong matukso dun sa mga freebies. Ayan. Yan yung mga kadalasang may freebies na gano'n yan. Wag kayong madala sa gano'n. Wag kayong madala sa gano'n. Bakit? Unang-una, kung bibili ka talaga ng ibon na gusto mo, let's say, magandang mutation, yung freebies naman, di mo kailangan talaga yun. Oo. Ngayon, yung freebies na yan, minsan, nagiging panangga pa yan. Para bumili ka ulit. Hindi, ng mga malulokong to. Na pag nagka-problema ang ibon mo, sasabihin, binigyan kita ng ganito Diba? Pero sa totoo alam po, karamihan sa mga yan, basura na nila yan. Diba? Binabawas ang nila yan para hindi nila alagaan. Karamihan ganyan. Kaya wag mga newbie. Payong ka-newbie dati, Wag po kayong matutuwa sa ganun na, may freebies. Hindi po ganun ang pag-iibon. Diba? Maniwala kayo. Wag kayong papadala sa ganun. Ngayon, yung pagdating naman sa presyo, respeto natin yan. Presyo nito mataas, presyo nito tama lang, presyo nito mababa. Respeto po natin yan kasi karapatan po yan ng bawat breeder na nag-aalaga ng mga ibon nila. Kasi kami po, iba-iba rin yung way, iba-iba yung manner, iba-iba rin po yung paraan namin ng pag-aalaga ng ibon. So, respeto po natin yan. Sa mga newbie, wag din sasamahin yung loob natin na kapag kay Richard mahal, tapos sa akin mura. Wag pong sasama loob. Respeto po natin yung mga breeder naman pagdating sa gano'n. Yun lang, bro. Kaya nga kasabihan, ibon ko, presyo ko. Tama naman yun. Tapos baka last word para sa bago natin tapusin to wrap it all. Gusto ko lang pasalamat dun sa mga kasama natin, di ba? Tropang QC, sila Pug, sila Joshua, sila Sir Noy, siyempre Arcon, si Clayham, Ninong Alan, siyempre Mike, yan si Mike. Ikaw rin, siyempre, Tropang Kesa, yan. Lagi nakasuporta. And siyempre, yung Adam natin, Adam Community. Diba? Sino ba? Marami pa. Nalimutan ko na yung iba. Love sa lahat ng kaibigan natin. Lahat na rin na mag-iibon, kahit yung mga manloloko. Ayan, di ba? Magbago na kayo. Baka King, may pagkakataong ka pa. Di ba? So yun pa rin, hoping na masolusyonan para matapos na. Oo naman. So yun, shoutout, wala na tayong babati. Kung mahilig sa shoutout Ayun, shoutout sa mga kaibigan natin, syempre ang Team Adam Community, sa mga kakesa natin at mga iba pa nating kaibigan mag-ibon sa buong panig ng Pilipinas. So, hanggang sa muli, maraming salamat ulit, Brother Dan, sa napaka real talk na usapan na to. So, yun, ganun pa rin hanggang sa huli na sana lahat ng mga manluloko dyan
or lahat ng kargador katulad ng mga nauna nating napag-usapan, sana maayos din. Tapos yung issue ngayon ng baka. Oo. Sana maayos din. So, maraming salamat po sa panonood. At kung meron kayo nga, katulad ng sabi ni Brodan, no, kung meron kayo mga gustong sabihin, ilagay nyo lahat sa comment section. Ilagay nyo lang. Sasagutin natin isa-isa yan. So, hanggang sa muling paglipad. Huwag niyo akong unsubscribe, ha? Maraming salamat po. Out na tayo. Bye! Subscribe!